Ang pelikula ay nagsisimula sa isang French elite task force na papunta sa Kosovo para sa isang misyon na hulihin ang isang war criminal. Ang mga espesyal na puwersa ng France ay nahahati sa dalawang grupo, ang isang koponan ay naghahanda na umatake mula sa lupa habang ang isa naman ay nagplano na sumalakay mula sa himpapawid. Kapag nahuli na, agad na dadalhin ang target sa isang fighter jet patungo sa command center para sa legal na proseso. Ang eksena ay lumilipat sa Afghanistan, partikular sa nayon ng Kabul. Sa panahong ito, isang Pranses na mamamahayag na nagngangalang Elsa ang nag-i-interview sa isang babaeng nagngangalang Mina. Sa panayam, ikinuwento ni Mina ang kanyang malupit na kwento ng buhay. Kung saan, noong siya'y bata pa, namatay ang kanyang mga magulang at kapatid sa hindi pangkaraniwang mga pagkakataon, at sa kalaunan siya ay ibinenta kay Zaif, isang kinatatakutan at brutal na leader ng Taliban. Sa panahon ng panayam, nahuli sila ni Zaif at ng kanyang mga tauhan sa akto. Walang ibang pagpipilian, mabilis na tumakbo sina Mina at Elsa kung saan tumakas si Elsa kasama ang kanyang kasamahan, si Amen. Sa kasamaang palad, naputol ang kanilang pagtakas nang mahuli sila ng mga tao ni Zaif sa daan. Ang balita tungkol sa pagkakahuli kina Elsa at Amen ay umabot sa gobyernong Pranses na nagdulot ng isang agarang pulong sa mga mataas na opisyal. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, nagpa siya ang Pangulo ng Pransya na simulan ng isang mataas na antas na lihim na operasyon, na mag-deploy ng isang elite joint task force para sa isang misyon, upang iligtas sina Elsa at Amen. Ang eksena ay lumipat sa punong himpilan ng French Special Forces, ipinapakita ang commander ng pinagsamang elite forces, si Kovac, at si Lucas, isa sa mga miyembro ng koponan. Mamaya, habang kasama ang kanyang pamilya, tumanggap si Kovac ng tawag mula sa kanyang nakatataas, si Admiral Gezenek, na inuutusan siya at si Lucas na maghanda para sa isang agarang misyon. Pareho silang mabilis na sumakay sa isang Hercules transport plane patungong Afghanistan, partikular sa Wardak Province. Pagdating sa Afghanistan, si Lucas at Kovac ay sinakay sa helicopter patungo sa Gandamak malapit sa hangganan ng Afghanistan at Pakistan. Sa helicopter, sumama sa kanila si Elias, isang sniper mula sa ibang dibisyon. Ang tatlong elite na opisyal na ito ay makikipagkita sa tatlong iba pang French Special Forces na nakaistasyon na sa Camp Gandamak. Ito ay isang base militar ng Pransya sa hangganan ng Afghanistan at Pakistan. Samantala, sa Camp Gandamak, ilang mga miyembro ang nakikitang abala sa kanilang mga gawain. Si Victor ay masigasig na nag-e-ensayo ng kanyang kasanayan sa pagbaril araw-araw, si Tic-Tac ay naglalaan ng oras sa mga lokal na bata, at madalas na nakikita si Marius na nagbibigay ng mga tagubilin sa kanyang mga sundalo. Hindi nagtagal, nagtipon-tipon ang buong French Joint Task Force upang talakayin ang mga detalye ng nalalapit na misyon ng pagligtas. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Kovac ang pangunahing layunin, iligtas sina Elsa at Amen, na dinala ng Taliban sa isang pinagtibay na nayon sa lugar ng Pakistan. Ang eksena ay lumilipat sa dagat na malapit sa Pakistan kung saan ang isang helicopter ay sumusubok na lumapag sa Charles de Gaulle aircraft carrier. Sa panahong ito, dumating sa barko si Admiral Gezenek, isang komandante ng espesyal na operasyon. Samantala, sa tanggapan ng gobyernong Pranses, pinapanood ng Pangulo ng Pransya at mga opisyal ang isang video kung saan tinatanong at pinagbabantaan ni Zaif si Elsa. Bilang babala, pinatay ni Zaif ang isa sa kanyang mga impormante na tumutulong sa kanyang coverage sa Afghanistan, na nag-iwan kay Elsa na walang magawa habang nasasaksihan ang trahedya na naganap. Determinado na hindi pahintulutan ang isa pang mamamayang Pranses na magduse sa kamay ng Taliban, inutusan ng Pangulo ng Pransya ang Defense Minister at Admiral Gezenek na ipagpatuloy ang nakatakdang operasyon. Bilang resulta, ang Elite Joint Task Force ay agad na isinakay sa isang Hercules na eroplano patungo sa lugar na pinamumunuan ng mga puwersa ni Zaif. Hindi nagtagal, si Kovac at ang kanyang koponan ay tumalon mula sa eroplano patungo sa desyerto ng Pakistan, lumapag sila ng ligtas at naghahanda para sa misyon. Sa ibang lugar, isang intelligence agent ng Pakistan ang sumusunod kay Maulana Zukhan, isang espiritual na leader ng Taliban. Gayunpaman, si Maulana na alam na may sumusunod sa kanya, ay matalinong nililinlang ang ahente. Malapit sa pasukan, may isang kamukha ni Maula na lumabas sa ibang direksyon, habang ang tunay na Maula ay nakipagkita kay Zaif, na naghihintay sa kanya. Ipinahayag ni Maula ang pagkadismaya niya kay Zaif dahil binuhay pa niya si Elsa at ang impormante ang kanyang pinatay.
Iginiit niya na dapat patayin agad ni Zaif si Elsa, dahil ang mga dayuhan ay itinuturing nila na pinakamalaking kaaway. Matapos ipahayag ang kahilingang ito, umalis si Mala. Pabalik sa mga special forces, natukoy ni Kovac at ng kanyang koponan ang lugar kung saan hostage sina Elsa at Amen. Gayunpaman, ang lokasyon ay mabigat na binabantayan ng Taliban. Sa pamamagitan ng pagmamanming, napapansin nila ang Taliban na naghahanda upang ipatupad ang parusa sa mga itinuturing nilang nagkasala, kasama na si Mena. Nang malaman ito, humingi si Elias ng pahintulot kay Kovac na iligtas si Mena at ang kanyang mga kasama upang maiwasan ang kanilang pagkamatay, ngunit tumanggi si Kovac, pinapaalalahanan siya na ang kanilang misyon ay tanging iligtas lamang si Elsa at Amen. Sa mabigat na puso, maaari lamang silang manood habang nagpapatuloy ang pagpatay sa mga sibilyan. Kapag ang sitwasyon ay ligtas na, inilunsad ni Kovac at ng kanyang koponan ang kanilang operasyon. Kasabay nito, si Elias na nakapwesto bilang sniper, ay nagbabantay mula sa mataas na lugar. Agad niyang natukoy ang silid kung saan nakakulong sina Elsa at Amen, na nagpapahintulot kay Kovac at sa iba pa na mabilis na makapasok. Habang naghahanda ang grupo na umalis, pinapaalalahanan ni Elias si Kovac na na-detect ng Taliban ang kanilang presensya. Si Zaif pagdating sa lugar, ay nagulat nang makita ang kanyang teritoryo na inaatake. Ipinaalam sa kanya ng kanyang mga tauhan na ang French Special Forces ay nakapasok sa kanilang kampo, na nagudyok kay Zaif na utusan ang kanyang mga puwersa na habulin sina Kovac at ang kanyang koponan upang pigilan ang kanilang pagtakas. Upang makaiwas sa pagkakahuli, pinangunahan ni Kovac ang kanyang koponan, kasama sina Elsa at Amen, patungo sa magaspang at mabatong bundok. Habang nagpapahinga ng kaunti, iniulat ni Tic-Tac na nasira ang kanilang kagamitan sa komunikasyon sa naunang engkwentro. Hindi nagtagal, nakita ni Zaif ang dalawang helicopter na sumusubok na lumapag para kunin ang koponan ni Kovac. Bilang resulta, patuloy na hinahabol ng mga puwersa ni Zaif si Kovac at ang kanyang koponan. Pagkatapos, sinuri ni Lucas ang mga coordinates para sa lokasyon ng pagkuha sa kanila, ngunit napagtanto niyang masyadong bukas ito at malamang na makikita ng Taliban. Nang malaman ito, agad na humiling si Kovac na magpadala ng emergency signal sa command. Maya-maya, napansin nila na hinahabol si Elias ng mga tao ni Zaif. Determinado na hindi mawala ang isang kasamahan, naglunsad sila ng pinagsamang kontra-atake upang takpan si Elias na nagresulta sa isang matinding palitan ng putok. Matapos ang laban, nagpadala si Tic-Tac ng emergency signal sa aircraft carrier, na direktang tinanggap ng Admiral. Ang mensahe ay ang kahilingan ni Kovac na ilipat ang lugar ng pagkuha sa kanila ng 20 milya mula sa dati ng itinalagang lokasyon. Maya-maya, ang mga helicopter para sa paglikas ay pinaputukan ng mga tao ni Zaif. Nang marinig ang pag-atake, naghahanda si Kovac at ang kanyang koponan para sa aksyon. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, nabigo ang paglilikas dahil sa biglaang pag-atake. Sa opisina ng gobyerno, natanggap ng Pangulo ng Pransya ang balita tungkol sa nabigong paglikas at ang isa sa mga helicopter ay kinailangang gumawa ng emergency landing matapos itong barilin ng Taliban. Noong gabing iyon, nagpapahinga ang koponan ng Special Forces, ganap na alam na ang Taliban ay patuloy na humahabol sa kanila. Sa mga sandaling iyon, sina Lucas at Victor ang naatasang magbantay sa unang bahagi ng gabi, nagpapalitan sa pagbabantay habang natutulog ang iba. Kinabukasan, sa ikalawang araw ng kanilang paglalakbay, patuloy silang umuusad habang sinusundan pa rin sila ng mga puwersa ng Taliban. Sa isang maikling pahinga, ginamit ni Kovac ang kanyang compass upang mag-navigate at tukuyin ang kanilang susunod na lugar ng paglikas. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang sundan ang ilog patungo sa Afghanistan, na nasa kabila ng mga bundok. Ang daan ay mapanganib, ngunit ito lamang ang kanilang paraan patungo sa kaligtasan. Sa aircraft carrier, inutusan ng Admiral ang mga fighter jet na hanapin ang Special Forces team dahil nawalan sila ng kontak mula nang masira ang komunikasyon ni Kovac. Upang maiwasang makita ng Taliban, gumagamit ng camouflage ang koponan habang ang mga Pranses na jet ay nag-scan sa mabundok na lugar. Kasabay nito, maingat na nagpatuloy si Kovac at ang kanyang koponan, alam nilang may malaking bentahe ang Taliban sa ganitong teritoryo. Ang eksena ay lumilipat sa ikatlong araw kung saan ang koponan ay pansamantalang nagpapahinga. Hindi nagtagal ay nakita ni Elias ang isang grupo ng mga puwersang Taliban, na pinangunahan mismo ni Zaif, na papalapit sa kanila. Walang ibang pagpipilian, naghahanda silang makipaglaban, na nagdulot ng isa pang matinding labanan.
Sa kabutihang palad, sa ilalim ng pamumuno ni Kovac, nagawa ng Special Forces team na itulak pabalik ang mga tropa ni Zaif. Pagkatapos, ang pag-atrids ng kanyang mga puwersa matapos ang labanan ay nagpagalit kay Zaif. Sa kanyang galit, pinatay niya ang isa sa kanyang mga tauhan at inutusan ang iba pa na ipagpatuloy ang kanilang walang humpay na paghabol sa French Special Forces. Sa ika-4 na araw, pinabilis ng Admiral at ng kanyang mga sundalo ang kanilang paghahanap kay Kovac at sa kanyang koponan, nag-deploy ng 2 helicopter upang suriin ang mga bundok. Ang Admiral na nakakaramdam ng panghihinayang sa pagpapadala ng kanyang mga puwersa sa kuta ng Taliban na labis na kulang sa bilang, ay nagiging hindi sigurado kung makakaligtas sina Kovac at ang iba pa. Kinabukasan, nakatagpo si Kovac at ang kanyang koponan ng isang maliit na nayon. Nagpa siya silang huminto sandali, at sinalubong sila ng mainit na pagtanggap mula sa mga lokal na taga-nayon. Ang maikling pahinga ay nagbibigay daan sa kanila na magpahinga, ngunit naganap ang trahedya ng barilin ng isang Taliban sniper si Marius. Bilang tugon, agad na kumilos ang koponan upang matukoy ang posisyon ng sniper at maghihiganti sa pagkamatay ni Marius. Pagkatapos, inilibing nila si Marius. Nalungkot sa pagkawala, labis na nagluluksa si Kovac at ang kanyang koponan. Sa panahong ito, humiling si Victor kay Amen na mag-alay ng panalangin para kay Marius para mamahinga siya ng mapayapa. Sa ika-5 araw, sinalakay ni Zaif at ng kanyang mga puwersa ang nayon kung saan dati nanatili si Kovac at ang kanyang grupo. Sa parehong oras, nakita ni Tic-Tac ang papalapit na grupo ng Taliban. Pagkarinig nito, biglang nagpa siya si Amen na bumalik sa nayon, hinihimok si Kovac na ipagpatuloy ang kanilang pagtakas. Gayunpaman, pinili ni Tic-Tac, Victor, at Elias na sundan si Amen, sa kabila ng pagtutol ni Lucas. Upang maiwasan ang karagdagang alitan, inutusan ni Kovac si Lucas na manatili kasama si Elsa sa bundok habang ang iba ay sumama kay Amen upang harapin sina Zaif at ang kanyang mga tauhan. Sa nayon, walang awa si Zaif na pinatay ang pinuno ng nayon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng mga taga-nayon. Mula sa ibang direksyon, pinaputukan ni Kovac at ng kanyang koponan ang mga puwersa ni Zaif, naghahanap ng paghihiganti para sa kanilang namatay na kasama na si Marius at sa mga taga-nayon. Sa gitna ng bakbakan, napatay si Amen ng barilin siya ni Zaif mula sa likuran. Sa sandaling iyon, nasaksihan ni Elias ang pagkamatay ni Amen, na lalo pang nagpagalit sa kanya laban sa Taliban. Sa ibang lugar, si Victor ay nabaril habang iniligtas ang mga taga-nayon ngunit nailigtas siya ni Lucas na dumating sa tamang oras. Hindi nagtagal, ang malaking bilang ng mga mandirigma ng Taliban ay nagpahirap kay Kovac at sa kanyang koponan, na nagpilit sa kanila na umatras. Ang 5 ay nagpa siya na tumakas, habang si Elias ay nagboluntaryong manatili sa likuran, tinatakpan ang kanyang mga kasama upang matiyak ang kanilang pagtakas. Hindi nagtagal, si Victor, na malubhang nasugatan, ay inaalagaan nina Elsa at Tic-Tac, na nagsabi rin sa kanya tungkol sa pagkamatay ni Amen. Tinanong niya si Kovac tungkol sa kinaroroonan ni Elias, ngunit malungkot na sumagot si Kovac na hindi na babalik si Elias. Sa kabilang banda, hinahabol si Elias ng mga tauhan ni Zaif. Sinasadya niyang ilayo ang mga ito upang makakuha ng oras para kay Kovac at sa iba pa na makalayo sa Taliban. Pagkatapos, ginawa ni Elias ang pinakamalaking sakripisyo para sa kanyang koponan. Hindi nagtagal, umakyat sina Kovac at ang iba pa sa mga bundok na may taas na 3,800 hanggang 3,900 metro kung saan nakaranas sila ng sobrang lamig dahil sa kumakapal na nyebe. Si Victor, nanghihina at natatakot na hindi siya makaligtas, humiling kay Kovac na iwan siya, ngunit tumanggi si Kovac. Si Elias, sa kabila ng bundok, ay patuloy na tumatakbo mula sa mga puwersa ni Zaif, kahit na paminsan-minsan ay humihinto siya upang makahinga. Sa huli, umabot siya sa isang punto kung saan sobrang pagod na siya para magpatuloy sa pagtakbo. Tinanggap ang kanyang kapalaran, naghahanda siya para sa huling laban. Sa ika-6 na araw, napapaligiran ng nyebe sina Kovac at ang kanyang koponan, inaalagaan si Victor na umuungol sa sakit mula sa kanyang sugat. Habang patuloy ang pagbagsak ng nyebe at lumalakas ang hangin, nagtipon-tipon ang koponan upang protektahan si Victor mula sa lamig. Sa ika-7 araw, ang 5 ay bahagyang nalilibing sa ilalim ng nyebe. Sa kasamaang palad, nagising sina Kovac, Elsa, at Lucas upang makita na wala na si Victor sa kanilang tabi. Natagpuan nila na pumanaw na si Victor, nakasandal sa isang bato sa tabi ni Tic-Tac.
Sa huli, inilibing ng grupo si Victor doon sa bundok na natatakpan ng nyebe. Pagkalipas ng kaunting oras, ipinagpatuloy ng apat na nakaligtas ang kanilang paglalakbay patungong Afghanistan, umaasang makakaligtas sa mga kamay ng Taliban. Dahan-dahan ngunit tiyak, nagpatuloy sila, umaakyat sa bundok na determinado na makatagpo ng kaligtasan. Sa ikawalong araw, patuloy na naglalakad sina Kovac, Lucas, Elsa, at Tiktak pataas at pababa ng bundok, tinitiis ang nagyayelong panahon at tuloy-tuloy na pag-ulan ng nyebe na bumabalot sa lupa. Sa isang pagkakataon, nahimatay si Elsa dahil sa pagod. Para makapagpatuloy, binuhat siya ni Lucas sandali upang matiyak na magkasama sila. Hindi lang iyon, kundi nagbigkis pa sila ng mga lubid upang manatiling konektado habang naglalakbay sa malamig na lupain. Mamaya, si Kovac naman ang nagdala kay Elsa. Sa ika-9 na araw, sa wakas ay nawala ang nyebe, na nagbigay sa kanila ng kaunting ginhawa, kahit na kailangan pa rin nilang buhatin si Elsa upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakita nila sa wakas ang isang ilog na isa sa kanilang mga palatandaan patungo sa Afghanistan. Sa panahong ito, nakakabawi si Elsa ng sapat na lakas para makalakad, kahit na kailangan pa rin niya ng tulong. Mula sa ilog, umaakyat sila sa isa pang bundok ngunit ang kanilang pisikal na kondisyon ay lumalala. Matapos ang ilang araw ng matinding paglalakbay, lumala ang kanilang sitwasyon nang bigla silang salakayin ng Taliban. Sinubukan ni Elsa na tumakas ngunit hinabol siya ni Zaif, habang sina Lucas at Tiktak ay parehong tinamaan ng bala. Sa matinding palitan ng putok na sumunod, nagawang patayin ni Kovac ang lahat ng mga tauhan ni Zaif, ngunit hinarap niya si Zaif, na hawak si Elsa. Agad na binaril niya si Zaif at tumakbo si Kovac upang tingnan si Lucas na malubhang nasugatan, habang tinutulungan ni Elsa si Tiktak, na tinamaan din ng bala. Sa isang nakakalungkot na sandali, napagtanto ni Kovac na hindi na maliligtas si Lucas dahil sa kanyang malubhang mga sugat. Ngayon, tatlo na lamang sila, sina Elsa, Tiktak, at Kovac. Sa mabigat na puso, inilibing nila si Lucas, inilalagay ang mga bato sa kanyang libingan habang nagluluksa si Kovac sa pagkawala ng kanyang kasama. Ilang sandali lamang, 2 miyembro ng Taliban ang lumitaw. Inaasahan ng isang pag-atake, nagulat si Kovac at ang kanyang koponan nang makita nilang dumating ang mga lalaki upang magbigay galang kay Lucas. Sa ika-10 araw, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, umaakyat muli sa mga bundok. Sa pagkakataong ito, si Tiktak, na sugatan, ay sinusuportahan nina Elsa at Kovac. Bagaman hindi na sila hinahabol ng Taliban, malayo pa ang katapusan ng kanilang mga hamon. Ang tatlo ay kailangang patuloy na umakyat at bumaba sa magaspang na bundok upang makarating sa kaligtasan. Pagkatapos, habang nagpapahinga, tiningnan ni Tiktak ang kanilang lokasyon at tinatayang nasa 3 hanggang 4 na oras pa sila mula sa kanilang destinasyon. Nang malaman ito, nagmungkahi si Kovac ng isang mas maikling daan upang mas mabilis na makarating sa hangganan ng Afghanistan at Pakistan. Habang naghahanda silang magpatuloy, biglang nagkaroon ng pagguho ng bato, na nag-iwan kay Kovac ng malubhang pinsala sa binti. Dahil parehong hindi na makalakad sina Kovac at Tiktak, gumawa si Kovac ng mahirap na desisyon na maglakbay si Elsa ng mag-isa upang maghanap ng tulong. Binigyan niya siya ng compass para sa pag-navigate, at binigyan siya ni Tiktak ng armas para sa proteksyon. Sa kabila ng pag-aalinlangan, umalis si Elsa ng mag-isa, iniwan ang kanyang 2 kasama. Noong gabing iyon, naabutan si Elsa ng bagyo ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paglalakbay. Sa ika-11 araw, matapos ang ilang oras ng paglalakad, siya ay humihina. Habang nauubos na ang kanyang supply ng tubig, siya ay bumagsak. Sa ika-12 na araw, nakatanggap ang admiral ng ulat na natagpuan ng buhay si Elsa sa airbase ng Pransya sa Afghanistan. Agad na pinayuhan ng kalihim ng ugnayang panlabas si Elsa na bumalik sa Paris, ngunit tumanggi siyang umalis kapag hindi pa nila mailigtas sina Kovac at Tiktak. Dumating na ang admiral, at kasama si Elsa, naglakbay sila patungo sa isang misyon upang iligtas sina Kovac at Tiktak, gamit ang 2 helicopter na sinamahan ng iba pang French Special Forces. Sa helicopter, sinabihan ni Elsa ang admiral sa eksaktong lokasyon nina Kovac at Tiktak. Ang atmosfera ay puno ng halo ng ginhawa, kalungkutan, at saya habang nagaganap ang pagligtas. Sa wakas, nailigtas na silang 2, nagdala ng katapusan sa mga araw ng matinding pakikibaka at hirap. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.